baka mading na sa... De, ganito na lang Ate Maylin, hindi kami, pasensya ka na, hindi kami masyadong kumbinsido. Hindi naman ibig sabihin sa hindi ka namin pinaniniwalaan. Ano bang bumabagabag sa damdamin mo? Bakit tila nag-alangan ka? No? Na doon tumira sa ka-business house. Ano ba talagang reason? Diretsahin mo na, prangkahin mo na kami. Parang ano kasi, ang inaalala kasi rito ni Bong ay yung patungkol kay Budoy. Na baka mamaya, oo, yun ang inaalala niya. Pero ang sabi ko nga kay Bong, wala naman ang dapat alalahanin kay Budoy kasi hindi naman kayo kasal di ba? Tapos wala rin naman siyang anak sa'yo, di ba? Oh, anong habol? Maliban na lang kung ikaw. sila pa rin ni Budoy. Oo, kung kayo pa rin ba ni Budoy? Kayo pa rin ba? Yan ang mga kabisnes naming minamahalan. Dito po kami sa Bignay. Kasi galing kami ron sa dating tinitirahan ni Ate Maylin, yung inupahan natin dati. Wala na siya ron. At pinunta namin dun sa sinasabing maaaring nilipatan niya dun sa anak niya na may asawa na. Wala din po doon. At ang sabi, bumalik daw dito sa dating tinitirhan kung saan yung unang-unang tagpo. Nakita natin siyang nagpapadyak driver. So, andito siya ngayon. Kausapin natin at alamin natin ano ba nangyari dito sa babae na ito. At hindi rin kasi namin makontak. Hindi ko na matuloy kahit away, bati kami yan. Asan si Ate Maylin? Tao po. Hindi ko na makansisi yan. Bukas na yun Palagay na ako ng isang ilaw pa. Pasok po. Tawag mo dito ako po. Ate Maylin. Ang galing. Ang galing mo. Dito ka na nakatira? Kayo po may-ari, ma'am? Opo. Ayun na, nandito na yung ating kagwang. Yung Toy, si Bay, tsaka andito rin si Mrs. Ka-Business. Papatay na. Ate, salamat ha. Ay, ano ba? Nag-brown out po. Mag-run out. Okay na po yan. Hindi mo makansisi niya kahit kailangan Pag nakita kong lumuluha na, yakapan ako Halos siya na rin nag-alaga sa mga apo ko. Yung anak niya, ang panganay, 2 years nung tumira sa akin yun. Kaya ito, may pinto dito. Dito sila nung araw. Dito sila. Ngayon, ako dito dahil sa tindahan. Kasi yung mga apo ko, itong kwarto ko. May dalawang kwarto rito. Sila mag-ina dito. Hanggang nung kami na inak. Unang salda niya sa Maynila. Dito siya sa kapatid ko bago siya napunta dito. 2 months lang dyan. Pero hindi maganda yung mga kapitan. Kaya pag nakita ko niya ngayon, isang araw, binyak yan. Bago niya, dito na siya. Anong, opo, salamat ate ha. Thank you po sa inyo. At ayun na, mga ka-business. Ano bang... Ay, hindi po. Kami dati, tinutulungan ko siya maglakan. Narakal kami sa gabi. Alas minsan maglakan. Dalawa kami. Siya nga lang po doon. Ano nangyari siya te? Yung wala po. Iskat para makang bata na. Hindi po natin namin siya ng New Year. Ba't di ka Ay, wala dumating? po ako. Nasa Pasig po ako. Magkakasama kami nila tatay. So kami nag-New Year. Sa Pasig? Oh. Ba't di mo man lang tinig sa amin? Noong naghakot ako, kaya ba ako naghakot noon? 30 at 20 yata ng gabi yun. 20 ng gabi nagka tayo no? Oh. Doon nalaglag yung cellphone ko.
Nawala yung cellphone mo. Patungo pa lang tayo doon bago ka maghahakot ng gamit na naglag yung cellphone mo. Pangalawang balik namin. Sabi na may magsasabi na po ng bata din mo nakakapit. So yun Ate Maylin, ano ba nangyari sa iyo? Ay, tiki, sombrero pala, sorry. New Year, sabi ka na doon ka mag-New Year, hindi ka naman nagpunta sa bahay. Eh, tumawag kasi yung ate ko, sabi na gustong New Year daw, magkakasama daw kami sa Pasig ka. Gawa nga po na uuwi na si tatay. Saka na umuwi na po yung tatay ko. Saan umuwi? Sa amin po. Saan sa inyo? Masbate po. Masbate ka ba? Opo. Saan sa Masbate? Sa Tikaw? Opo. Oh, Masbate pala ito. Mami ko taga Masbate. Diba, ma? Sa Tikaw din yun. Si Mami. Ano bang apelyido mo? Espinosa. Espinosa. Ha? Kanunoy. Si Kanono Espinosa. Mas bati ba yun? Ilo-ilo naman yun. Iloilo naman yun. Hindi ka apelyido ni Jonathan yun. Si Kanonoy. Espinosa ba yun si Kanonoy? Espinosa na. So yun na kami naman si Mami ay De La Cruz, Villahermosa. Marami sa mga Balyamusa. Marami doon, Villahermosa, Masbate. Sa ano po? Maraming sa mga- Riyadh, sa Rizal, Mm. at San Fernando. Shoutout sa mga ka-business natin dyan na mga nasa Masbate, no? Mga viewers natin dyan at shoutout din doon sa mga kamag-anakan ni Mami, mga De La Cruz, Villahermosa, yan. Shoutout po sa inyo. Magkakamag-anak tayo, hindi natin alam. Ganun sa probinsya eh. Ngayon, Ate Maylin, bakit hindi mo pinaalam sa amin? Kasi umasa kami na New Year, andun ka. Tsaka lilipat ka kamo sa bahay. Hiya po kasi Paano nahiya? Oo nga. Simulat sa pool. Yun yung Ang usapan sarap natin. magtsinilasin, alam mo ba yun? Piskat na babae ito ay... Ba't ka nahiya? Klaro na yung usapan. Oo. At saka pagka nagsalita kami, totoo yun. Nailang po ako. Sabi ko isip ko nalilikot po kasi ng dalawang bata. Unang tayo po sabi ko baka makasira Makasira Ayaw ng... po, mga gamit po. Dinadampot-dampot, tinuturo-turo. Sabi ko, ano po Hindi, kasi... baka makasira po Kaya, Hindi, sabi kasi... ko, gusto ko muna saan. Sabi ko, sa anak ko muna. Yung dalawang bata. Kami, sa anak ko muna. Doon sa ano? Paro po. Ilang hirap pa kami nag-biyahe. Ano? Sa Tibaro, hindi. Sabi naman din Hindi naman paro. yun. Yun nga, doon nga sila, tapos umalis daw doon. Kasi galing po kami mga ka-business sa anak niya yung anak niya may asawa na. At ang sabi nga, nandito ulit, bumalik dito. So, ang sabi ng anak mo doon ay umalis ka nga raw doon. Opo, tulog pa Ayun. sila Yan ang sabi. Kagabi kasi wala kasi sila kagabi Kasama yung kaibigan. Kaya anong oras na dumating. Hindi ka dito nakatira. Doon sabi, dito ka nakatira. Pumunta lang po ako dito Dito? Opo. Kasi inaano ko nga po. Ilang araw ka na nandito? Kanina. Kanina doon pa po ako Tulog pa po sila Magpunta-punta lang po ako dito Ngayon ganito, bakit ka nahiya? Tapos na yung usapan, yung tungkol dun sa mga anak mo na makakabasa, ganun sabi niya. Baka makasira po. Makasira ng gamit. Hindi naman mangyayari yun kasi may portion doon na na doon kayo sa area nyo na ang tawag ba nun? Quarters. Hindi naman yun na May sarili bukas tayong yung may partition yun, di ba? No, po mga ka-business, di ba napansin nyo pagka pumunta kami doon sa area nila, doon sa kusina ng mga kagwang, may portion yun doon na may pinto, di ba? Tapos may screen, na isasara naman yun Saka hindi naman din sila yung napaglag sa naman yun sila Kelso nga, tsaka si Lakoy Koy. Yun nga po, di ba? Kasi di ba naghaharutan sila, sila... Alam mo yun, Ano, maglalaro lang yung mga bata doon sa may seat Sala. naman doon
Maglalaro lang yun. Kasi sabi ko nag-alangan, lalo na sabi ko yung mga camera, nakapatong mamaya sabi ko magalaw, masandi, masira. Yun ang iniisip ko po Sarap pitikin ang mata na yan. Hindi naman nila gagalawin yun. Alam naman nila. Kasi nung nung Tsaka buti ngayon sa iyo, may mga lalaki na nakakaintindi na. Diba? sobrang kaharap niya. Sabi ko baka sabi ko makasira Mas malaking problema. Makasira o ayaw mo doon sa bahay? Hindi. Kasi parang mas Yung totoo ate. Opo, mas parang sa totoo lang parang naiilang po. Bakit nung huling vlog natin, papasalamat ka na, tuwang-tuwa ka. Opo, sana. Kaso nung napagmasdan ko yung mga bata Big kang konti rito, Toy. Nung sugupuan mo rito na, dito. Yung Yeah. sinaway ko si Para nakuha mo sinaway ko si yung Bunso. expression ng mukha niya. Sinaway ko si Bunso. Sabi ko, Bunso, tama ano yan? Huwag mong pakialaman yan. Kasira ka dyan. Yung naalala ko, sabi ko baka baka sabi ko makasira Buti kong Tsaka wala naman masisira doon sa bahay? Anong sisirain yan? Yung mga ganyan, nakapatong di ba doon sa ba? Hindi yan, ano yan, binabantayan naman ng kagwang yan. Binabantayan ng kagwang yan. Baka mading na sa... Hindi, ganito na lang, Ate Maylin. Hindi kami, pasensya ka na, hindi kami masyadong kumbinsido. Hindi naman ibig sabihin sa hindi ka namin pinaniniwalaan. Ano bang bumabagabag sa damdamin mo? Bakit tila nag-alangan ka? No? Na doon tumira sa ka-business house. Ano ba talagang reason? Diretsahin mo na, prangkahin mo na kami. Parang kasi, hindi pa ang bilis kasi parang hindi pa ako handaan na agad-agad Agad-agad So kailangan pala pa konti-konti lang. agad-agad yung malagay, ewan ko kung Ano ba iniisip mo? Parang na-surprise ka ba na doon ka na nakatira? Na member ka na ng ka-business family? Ganon? Parang sa akin kasi yung yung hindi ko ina-expect kasi na doon kami titira kaagad. Parang sabi ko, Ayaw mo ba kami maging pamilya? gusto po. Oh. Kaso parang hindi pa ako handa na. Mag-asawa kayo ni Bong, ganon. Opo. Ayun. Ayun ang tumbok. Yung patungkol sa inyong relasyon ni Bong, hindi ka pa handa. Yun ang talagang Opo. Kasi inaano rin ng mga kapatid ko, pag-isipan mo muna, huwag ka munang dalos-dalos, pabigla daw. Ganito naman yon. Si Bong, yan alam ng mga ka-business natin yan. Pag tinatanong namin kung sino yung gusto niyang pakasalan, binabanggit niya una ikaw. Tapos mamaya-maya ng konti, pag tinanong naman namin yung si Clarissa, sinasabi niya meron daw konti. Kumbaga, ang inaalala kasi rito ni Bong ay yung patungkol kay Budoy. Na baka mamaya, Bumalik. oo, yun ang inaalala niya. Pero ang sabi ko nga kay Bong, wala naman ang dapat alalahanin kay Budoy kasi hindi naman kayo kasal di ba? Tapos wala rin naman siyang anak sa iyo, di ba? Oh, anong habol? Maliban na lang kung ikaw. Sila pa rin ni Budoy. Oo, kung kayo pa rin ba ni Budoy? Kayo pa rin ba? May contact naman kami pa. Anak naman. Ibig sabihin kayo pa. Hindi, may ibig Diretsahin mo na ate, paulit. parang Ate Maylin, sa ikabubuti maging totoo ka mo. naman kasi ate. Kasi Nahihirapan kami. Oo. Hindi namin alam, Ate Maylin, ito unawain mo si Kuya at saka si Ate ha. Huwag na paikot-ikot. Huwag mong isipin na kami ay nagagalit. Ang sa amin dito yung totoo lang. Totoo lang tayo ate, kasi naka-vlog tayo. Hindi naman tayo naglalaro lang dito. Kasi kapakanan mo naman din yung iniintindi Oo. namin. Ayaw din naman namin kung ayaw mo, di wala. Hindi ka pipilitin. Oo. Kasi papaasahan Direct mo to the lang. point kami pagka nakipag-usap. Direct to the point. So, maging direct to the point ka rin sumagot. Huwag yung mga paligoy-ligoy. Kasi kung ano yung mapanood ng viewer, yun din ang iisipin nila. Oo. Kung nagpaligoy-ligoy ka, nagkaroon sila ng kalituhan, nagkaroon kami ng kalituhan, nagkaroon din ng kalituhan yung ating mga viewers. Lalabas tuloy na parang nagsisinungaling ka. Oo.
Huwag mo ilagay sa ganon yung sarili mo. Ngayon, kung ano talaga yung nasa puso mo, ano yung totoo, sabihin mo sa ating mga viewers. Yun ang sabihin mo sa amin para yun ang malaman ng mga viewers natin. Kasi marami din nag-aantay kung ano ba talaga. Ano ba nangyari kay Maylene? Ganyan. Ikaw na mismo, gusto namin sa'yo manggaling. Oo, kasi planchado na eh. Nabanggit na nga na February 12 ang kasal ninyo. Tapos ngayon, si Bong naman, madaling paliwanagan pagka halimbawang patungkol lang kay Budoy yung inaalala niya eh. Oo, yun lang. Si Bong, sigurado siyang gusto siya ang pakasalan. Ang sabi nga lang niya sa atin, yun nga lang, yung inaalala niya si Budoy. Oo. Kung kayo pa rin ba? Kasi hindi rin alam. Baka raw manghimasok. Oo. Yan ang kanyang Ano, makialam. Oo, baka raw manghimasok o makialam. Sabi ko kay Bong, wala naman siyang, kung sinasabi ni Maylene, batay doon sa nakaraang vlog, na sinasabi niya na wala na kay ni Budoy, so walang habol si Budoy. Anong hahabulin ni Budoy? Paano siya, kakasuhan ko siya. Di ba? Makakasuhan ko siya kung halimbawa, nagpakasal kay ni Bong, tapos mag-interrupt siya, makakasuhan siya, makukulong siya. Kasi hindi naman kayo kasal, wala siyang karapatan sa iyo eh. Di ba? Yun. At saka kakausapin ko rin ng personal si Budoy sa bagay na yan. Inuna lang kita, maaaring kasunod ng vlog na ito, si Budoy naman ang kakausapin ko. Para once once and for all, klaro ang lahat. Huwag mo kong tawanan kasi serious nga to eh. Hindi, ganito yate, Mike. Kasi para din naman sa itong, kaya tayo nag-uusap, para sa'yo, kung ano talaga ang gusto mo, sige, go. Hindi ka namin Didiktahan. kung ano yung nasa puso mo. Kung ano yung bukal talaga sa puso mo na gusto mo mangyari sa buhay mo, go. Siyempre, pag ikaw nagsinungaling, ikaw rin na masisira, di ba? Kaya di ba sabi sa'yo, sumulat sa pool pa lang, ate, ayoko na magsisinungaling ha. Gusto ko sa totoo lang. O ngayon, sabihin mo kung ano yung gusto mo para alam din ng viewer ano yung totoo. Kung ano yung nasa puso mo. Kung ayaw mo, go. Kung gusto mo, go din. Nasa iyo yun. Nagdadalawang isip ko sa Ano ba yung dahilan? Sige, okay, nagdadalawang isip. Ano ba yung dahilan bakit nagdadalawang isip si Ate Maylene? Ang pinag-usapan natin dito tungkol sa inyong dalawa ni Bong, ha? Oh, ano ba ang dahilan ni Ate Maylene bakit nagdadalawang isip ka? Bakit? Ano bang inaalala mo? Kasi hindi na may nararamdaman pa kasi ako. Ayaw ko naman kasing ano yun. May nararamdaman ka pa kay Budoy. Ang tanong, si Budoy ba may nararamdaman sa iyo? Ganon? Ibig sabihin kayo pa din. Inamin po niya naman. Mahal pa niya ako. Tsaka yung time po na ano kuya. Yung time po na pinasundo po ako. Yung nag-usap kay ni Bong? Opo. Okay. Magkabalik ko na po kami. Oo, kita mo. Bakit yung sabi mo sa vlog, hindi na kayo? Nagkabalikan na po kami ng ano na yun eh. Kakabalikan na po namin ng time na yun. Kaya nagayat siya ng gusto sa akin. Eh, di ba nga sabi ko si Ate Maylene, naka-vlog to ha, nanonood si Kuya Budoy. Oo. Binigyan kita ng warning. Ate Maylene ha, paulit-ulit ko sinabi sa'yo, naka-vlog, maririnig ko ni Kuya Budoy na wala na talaga kayo. Confirm mo yun. Si Budoy ba ay may pamilya? May asawa siya, di ba? Wala po. Nabanggit siya eh. May anak nga siya eh. Dating asawa po. Oo nga, dating asawa, kasal Dating- sila. Hindi po. Tawagan mo nga si Budoy, ma. Kasuyo ako, may number ganun eh. Hindi po ano, hindi po. Tawagan si Budoy para klaro ba? Para hindi tayo nagsasalita rito ng tayo lang. Kung kailan, kausapin ko, kung kailan ko siya makausap ng punta sa bahay ka mo. Ulit-ulit ko sa kanya sinabi, Oo. hindi siya magsisinungaling. Ba't kaya Mali ka rin eh. nagsisinungaling? Kaya sabi ko nga kaya Opo, Ate Sabi- Maylene. sabi ko nga doon sa may-ari ng bahay sa wala. Sabi ko pa ulit-ulit sa'yo, Ate Maylene, naka-vlog ka ha, huwag kang magsisinungaling. Opo, hindi na po kami ni Budoy. Naging bago lang po kami Hindi naging ko alam maayos po number niya kami pa. nun. Ha? Bago lang po kami naging maayos. So, totoo yung, di
ba, sinasabi ko sa'yo, Ate Maylin, totoo po ba na si Kuya Budoy ay doon natutulog sa inyo dahil may nakakakita na nagpupunta sa inyo? Anong sabi mo sa akin? Ano lang po yun, ate, dumaan lang, nagpasweldo. Opo, nung una, ganun, routine. Ganun po ang routine, doon siya nagpapasulo sa bahay. Tapos Yung ano ni Budoy, may number sa akin yun. May number ka, Ate Maylin? Anong number? Type mo na lang dito. Kabisado mo ang number niya? Oo, syempre, boyfriend niya yun eh. Ano ka naman ikaw, kung boyfriend kita, hindi ko kapisado yung number mo. paano tututin? Ano Dayan? Isisingit niya pa talaga ako. Wala naman akong Iba kinalaman. po ng mga kabisnes, syempre, pag boyfriend mo, alam mo yung number, tanong mo pa. Hindi, sa kapakanan nga ng viewer yun Kita mo, alam na alam yun. So ibig sabihin nga, ganun katindi itong ano nila. Yun lang ang gusto kong sabihin sa viewer na kung gaano katindi itong pagtitinginan ni Budoy at ni Maylin. Kasi kabisado niyang number eh. Di ba po? Upo ka ng upo rin. Hindi po, sorry po. Di ba noong po, di ba naghiwalay kami? Tapos, hindi rin po, nakatiis siya. As in talagang, pumunta sa bahay. Gusto ko ng maayos. So, matagal Ang na. problema kasi Ate Maylin, Matagal, hindi. dapat Late lang na ibig sabihin noong time na nayaan muna namin na maging muna kami. Kasi hindi ganito Ate Maylin, naintindihan ka naman namin eh. Pero dapat kasi pag halimbawang kinakausap ka namin patungkol sa bagay na yan, alam mo namang totoo. napakaseryosong bagay niyan, dapat totoo lahat ng sasabihin mo. Wala namang dahilan para hindi ka magsabi ng totoo. Natatakot saan? Hindi ka naman namin Bakit ka kakagatin. matatakot? Unang-una ganito, te. Bago tayo nag-vlog, ang sabi ko sa iyo, ate, naka-vlog po ito, kailangan totoo ang iyong sasabihin. Kasi hindi lang naman tayo ang nanonood eh. Meron siya 10, diba? Nanonood. Or si Kuya Budoy, isa na doon nanonood. Tsak yun. Kapag ikaw nagsinungaling, tsak yun, pag-aawayan nyo yun. Katulad yun, yung sa kasal, nagpunta pa tayo sa City Hall, diba? Oo, sana nung sinabi mo na agad sa akin na ate. No, nangyari kasi nung kinengkoy mo kami, Pati si Bong. pati mga viewer, nakengkoy-kengkoy mo. Pati si Bong ate. Dapat Di ba honest ka sa naasa sarili natin, mo. diba? Huwag kang magsisinungaling kailanman sa sarili mo. Ano? Sabi ko nga sa kanya, hindi ko alam kung bakit naisip ko yun. Inamin ko rin sa kanya yung umawat pa tayo hanggang doon sa Di ba ano pa nga tayo At saka yung pag pupunta-punta ni Bong doon, pagkikita nyo nung, ayaw mapunta kay, pagkikita nyo ni Bong sa trabaho mo noon, di ba nakikita, alam mong nanliligaw si Bong, dapat nun sinawata mo na, Bong, hindi pwede kasi kami pa ni Budoy. kami na. O kami na ni Budoy. Yun Diretsa ba? Yun nga sinabi sa akin din ni Willie. Di Budoy. Opo, sabi dapat nung pupunta pala doon, dapat sinabi mo, sabi ko nahiya naman kasi ako sabihin ko na Ate, ang nakakahiya, hindi sinungaling ka. Ayaw ko naman kasi sabi ko na pagsalita na ako hindi maganda si Bong? Oo. Hindi naman hindi maganda yun eh. Kasi baka sasamahin doon. Hindi, mas Hindi. maano pa yung Kaya si Kuya Bong. pag kinakausap siya ng may-ari doon, hinaharap ko rin siya, kinakausap ko siya rin siya. Tapos Oh, sabi- mali yun. Kasi kung sabi ko nga sa kanya, pumasok ka na. Sabi ko, pag hinahanap ko na dito, huwag ka na magtambay dito. Hindi, ang dyan, Timay, kayo naman pala ni Budoy ay nagkabalikan na noon pa at nagpunta-punta sa iyo si Bong. Sinabi mo na sana, Bong, pasensya na ha. Kasi nagkabalikan na kami ni Budoy. Hindi na ibabalik-balik sa Ayan. iyo. Kuya Budoy, mapapanood niya ito, ano? Kuya Budoy Pasuyo, punta ka sa bahay, kuya, saglit lang ha. Bigyan mo na lang ng time, ako nang bahala sa araw mo, kuya, bilang tawag ko nito, yung bang sa abala, Kuya Budoy. Makikisuyo si kuya ka-business mo ha. Punta ka sa bahay, mag-usap tayo. Laruhin lang natin ito, Kuya Budoy, para wala bang mga tao na mailagay sa alanganin. Kasi si Ate Maylin, ang gulo nito eh. Magulo ito kausap eh. So, gusto ko sa iyo manggaling, Kuya Budoy, punta ka sa bahay, makikisuyo na lang ako. Ha? Salamat, Kuya Budoy, ha, sa iyong pangunawa.
At sa kapakanan nyo rin naman ito ni Ate Maylin, kung totoo itong sinasabi niya sa inyo dalawa, ay sa kapakanan nyo rin, no? Para sa ikatatahimik nyo na rin. Kasi siyempre, kung alam namin na kayo na pala noon pa, bakit pa namin ipapatawag si Maylin para kay Bong? Na kasi ang alam namin, si Bong nanliligaw kay Maylin, no? Ngayon, kung alam namin na kayo pala ni Maylin, natural Sinaway kami, na sana. o sinaway na namin si Bong. Bong, tumigil ka dyan, huwag kang i-intra dyan kasi sila na ni Maylin, nagkakaintindihan na sila, no? Iyon na kayo, Budoy, makikisuyo po, may number ka naman sa akin, di ko makontak itong number mo eh. May number ka naman sa akin, tawagan mo ako or i-text mo, message mo ako, no? Sino ba yung Para magkausap tayo. Ito sa'yo. Si... Ay, salamat po, salamat. Ay, yung anak ni Budoy. Wala. Teka. Yun yata ang may number tayo sa anak ni Budoy. Wait lang po mga ka-business, pasensya na kayo ha, kasi kailangan natin klaruin to dahil mabilis na lumilipas yung panahon. Magpe-February na eh. Anak ni Budoy yata. So, ang ano dito, ate, Kaya po ako hindi nagpapakita. ayun, kaya daw po siya hindi nagpapakita kasi sila pa rin pala uli ni Kuya Budoy. Nagkakaproblema lang kasi kami ngayon gawa ngayon sa vlog ko. Dahil sabi ko, tanggap ko naman sa ko, kamalian mo pa ako yun. Aminado naman ako. Na nagkasala ako sa'yo, nagkamali ako pa. Oo, kasi Opo, sabi ko, Sila Sabi ka sa'yo, sa muko. huwag Sabi kang ko, magsisinungaling. Hindi ko sugot agalaan ka ako na hahantong, na magagawa ko yun. Teka nga ba, bakit ka nga ba nagsinungaling? Bakit ka nga ba pumayag na ipakasal kay Bong? Noong time kasi na yung nag-aaway kami na business na ako sa kanya. Nagagalit ako sa kanya kasi laging pagkisilos. Kasi hindi rin kami makakapayag, Ate Maylin, na Silos na. makasal. Sabi ko nung iniisip niya na nagsasamba daw ako. Tapos sabi niya, yung napag-isip na nagsasamba daw ako. Tapos nakapang suot pa akong pangsamba. Tapos dumaan daw sa lugar na yun. Sabi ko, hindi ko lubos ka ako maisip. So, Pagkasama- talagang kayo na nung kinausap ka namin. So, kayo pare talaga. Opo, sabi ko, hindi. Alam mo, pag galing sa Wala. sambahan lang ka ako at diretso uwi ka ako sa bahay. Kasamba ako, diretso uwi ka ako. Pagkatapos ate, ibig sabihin, kaya ka umuo doon sa na ipakasal nga ka kayo ni Bong dahil is magkaaway kayo ni Kuya Budoy. Tsaka, parang napuno na rin ako eh. Na, Huwag kang nagsisinungaling. Mapapanood dito ni Budoy, pupunta sa bahay yan. Kagulo na naman hindi, kayo. kasi nung Ha? time kasi, Sabi ng mukha. Mahirap kasi ang padalos-dalos ang desisyon. Kailangan laging nag-iisip bago bitawan ang mga salita. huli ko na Sabi rin ng po mukha naisip. nung cameraman natin si Intoy. Hindi ko nga makita si Intoy eh. Huli ko na po naisip yun na, Kasi kasiraan mo yun, Timay. kaya sabi ko nga, nagalit siya sa akin, sabi ko, sige, tatanggapin ko magalit ka sa akin. Kasi alam ko kung pagkakamali ko, tinatanggap ko ka. Hanggang na yun. O hanggang ngayon, di ganun pa rin ang sa'yo ng viewer, nagsisinungaling ka pa din. Tinatanggal nga natin yung pagsisinungaling mo eh, nagsisinungaling ka pa rin pala. Hindi lang din sa amin, pati sa Panginoong Diyos, nagsisinungaling ka. Ngayon, kung talagang mahal mo si Budoy, sige, bahala kayo sa buhay nyo. Magpakasal kayo kung gusto nyo. Malaya kayo kasi may edad naman na kayo. Yun. Kaya Budoy, sorry po. Kasi yun po yung sabi niya sa amin. Wala na kayong dalawa ni Ate Maylin. Opo. Kaya Ito naman yun. po to si Kuya Bong ay nanliligaw sa kanya. Dahil lang yun po ang sinasabi ni Ate Maylin na wala na po kayo, Kuya Budoy. Pero alam mo, Ate Maylin, kung halimbawa naging tapat ka kagad, naging totoo ka kay Bong, sinabi mo kagad sa kanya na, Bong, pasensya ka na ha. Oo. Kasi nagkabalikan kami ni Budoy, hindi na pupunta sa Hindi iyo. na talaga, hindi na magpapakita sa'yo, hindi ka nakakausapin nun. Nahiya ka sa ako, nahiya ako. Yan yung mga hiya Sabi- na hindi inilalagay sa lugar, kaya nagiging walang hiya. Lalo ka tuloy napapahiya. Di ba mga kabisnes, ano po? Dapat ganun eh. Yan. Tayo, huwag tayong magpataig doon sa sinasabi na hiya. Kasi ako
mahiya, nakakahiya ba yung magsabi ka ng tapat, ng totoo? Na wala kang nilulokong tao? Tapat ka pati sa sarili mo? Nakakahiya bang maging tapat sa sarili? Kung ano nararamdaman mo, kung anong gusto mo? Hindi nakakahiya yun, Ate Maylin. Sa inisip ko sa anong isipin ni Bong. Hindi. Ano madan sa baka isipin niya pag gana siya. Hindi. Hindi ganun. Hindi mo siya ipagtatabu yan. Once na alam ni Kuya Bong na wala na kayo, hindi na yung magpapakita sa iyo, hindi ka na niya guguluhin. Oo. Hindi ka niya liligawan. Hindi ka niya pupuntahan. Ganun yun. Kaso, ang parang nagtulay ka sa dalawang ilog. Namangka. Ay, sorry po naman ka pala. Ba naman nagtulay? Namangka sa dalawang ilog. Nagsasabi ito rin ang camera na Intoy. Namangka sa Namangka dalawang troso. Yan, Yan lang, dalawang yan lang po, hindi ako mahaba, hindi ako malalaking mga makakatapat troso. sa sarili ko na inamin. So, ito na yung huli ha. Huli na ba to? Di pa. So, Ate Maylin, ano na? Klaro na ba tayo rito? Para hindi na namin maiano si Bong sa iyo. Sa akin, para sa akin, klaro na. Klaro na. Anong gusto mo sabihin sa mga viewers natin? Pasensya na po sa mga viewers po at hindi pa ako naging honest, hindi ko po nasabi yung totoo na totoong naramdaman ko kung sinong kila ate, kila kuya, sa inyo po, sorry po. Ito na naman, Ano? pagkatanga na naman. Ang hirap. Pero sa kabilang banda, believe ako sa iyo eh. Alam mo bakit? Ang minahal niyang lalaki, isa lang si Budoy lang. No? Mga ka-business, di ba? Marami. Ang daming Ang pangit limit. na mga pangyayari, ang daming pero pagmamahal niya kay Budoy pa rin. Swerte si Budoy. At ayun Kuya Budoy, makikisuyo na lang po para matapos na tayo. Pasensya ka na ulit, Kuya. Kuya Budoy, pasensya na po. Sorry po. Kami po humingi ng paumanhin. Oo. Dahil ang sabi po kasi sa amin ni Ate Maylin ay wala na kayo, hindi na kayo nagkabalikan. So ngayon po ito, lumabas na rin ang katotohanan na kayo wala ay nagkabalikan. Pasensya na po Kuya Budoy. At saka sana dapat, Kuya Budoy, tumawag ka rin sa akin. May number naman ako sa iyo eh. Kuya ka business, ayan na naman yan si Maylin. Nagsinungaling na naman yan. Ganito po ang totoong sitwasyon. No? Anyway, hindi na kita masisi. Wala na po yung dating number niyo. Wala na yung dating Opo. number. Bakit na nangyari? Nasira yung cellphone. So ibig sabihin walang contacts. Opo, yung binigay ko sa niya, yung gamit niya. Ito Kuya Budoy, tawagan mo yung number namin. Bigay mo, Ate Maylin. Wala na, Number namin. hindi ko, wala na po akong contact, di ba? Wala na po. Kaya nga ibibigay nga namin Ay, sa okay iyo. Tapos ikaw ang magbigay. Ibibigay mo ba kay Budoy? Nasa ano naman po yun, di ba sa vlog natin? Sa mga bawat ano. Kuya Budoy, ito po yung cellphone number Kuya Budoy, 0947-7524-2220. Yan po. Pakitawagan na lang Kuya Budoy. Mag-text ka muna bago ka tumawag. Ano muna? Kuya, Budoy ito, tawag ako. Yon, para ma-acknowledge ko na ikaw yung kasi marami nagme-message dyan sa number na yan. At minsan hindi namin masagot lahat. So, ipaalam mo lang na ikaw para mabigyan namin ng ng pansin, yon. So, makisuyo na lang. Tapos, usap tayo sa bahay, huwag kang mag-alala at pagkaklaro lang naman ito. No? Para manahimik ng dapat manahimik. So, yun kay Bong naman, Bong, at least naklaro ito, Bong, para sa'yo din naman. Kasi napanood ko rin yung vlog ni Clarissa. Pakilakas. Anong... Napanood ko sa yung vlog ni Clarissa na pinipilit niya na nagkipagbalikan sa kanya si Bong. Tapos di ba tinatanong niyo po,
kung nakipagbalikan si Bong. Sila 21 tayo nag-vlog. 1920 galing pa siya ng Bulacan. Tapos, di ba pinapalabas po ni Clarissa po yung yung nagkabalikan sila, pati pagpunta, yung pag-uusap, pag-video nila, napanood ko po yun. Tapos yung mga sinabi ni Clarissa na mas sakit against sa inyo po. Di ba tinanong naman din natin Opo. si Kuya Bong kung nagkabalikan sila, di ba? Sabi niya hindi. Ayun, wag mong masyadong pinag-iintindi yun kasi totoo na si Bong ay pumunta doon sa nanay ni Clarissa. At ang sabi niya nga, ang pinupuntahan niya, kinukumusta niya ron, si nanay ni Clarissa. Ngayon, syempre, malalaman ni Clarissa na nandun si Bong, automatic yun, magbibideo call. At ang hindi ko nga maintindihan, na parang pinalalabas niya na sila pa ni Bong, no? Yun nga, Na nagkabalikan sila. Ngayon, sinasabi nga namin, hindi umuwi ka, pakasalan mo si Bong. De, tsaka si Kuya Bong naman na nagsabi na hindi naman sila kabalikan. Yun nga, Nag-usap lang sila sa video call. yun nga. Sa kabila ng ganon, na kung halimbawang totoo po, mga ka-business na nagkabalikan na sila ni Bong, na parang sinasabi niya na mahal niya si Bong, mahal mo pala, di umuwi ka rito, pakasalan mo si Bong kung totoo. 'Di ba? Na talagang mahal mo si Bong. So yun po yung punto namin doon. Ngayon, sa mismong nanggaling naman kay Bong, mga ka-business, ay hindi naman daw sila nagkabalikan, kundi nagka-video ko lang at kinakausap nga daw po siya na mag-vlog sila. So anyway, hindi ko na alam yun, ang story about doon, no? So ayun mga ka-business, kasi si Mrs. ka-business takot dun sa kuting, may kuting kasi bagong panganak. At hanggang dito na lang po muna, no, mga ka-business. Salamat ng marami. Ate Maylin, thank you so much. Saka kay ate, thank you so much, Teha. Maraming salamat po. Thank you so much talaga sa pagtanggap nyo rito sa amin, sa inyong bahay. Maraming salamat. So ayun na, God bless po sa ating lahat, mga ka-business. Abangan lang natin yung update at pagka tumawag na si Kuya Budoy, no. Ulitin ko ulit. Yung number 0947-7524-220. God bless po sa ating lahat. Bira. God bless.